Teacher Courtney na makasama kayo sa ating panibagong CBC online class sa inyong tahanan. At ngayon, aalalahanin natin ang ating mga natutunan nitong nakaraang ating CBC class. At ang ating tema ay ang pinakadakilang pagmamahal. Sino sa inyo ang nakakaalala sa anim na katuruan patungkol sa Easter or sa Linggo ng Pagkabuhay? Ano ang una? Tama, ito ay ang pagpapatawad. Para maalala natin na namatay si Jesus upang patawarin at iligtas tayo. Kaya naman dapat rin nating patawarin ang mga nakagawa sa atin ng masama. At ano naman ang pangalawa? Oo, ito ay ang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang iligtas tayo at bigyan ng buhay na walang hanggan. At ang pag-ibig na ito ay para sa mga nagsisisi sa kanyang pagkakamali. Napakahusay! At ang pangatlo naman ay ang sakripisyo. Itinanggi ng Panginoong Hesus ang kanyang sariling kalooban upang gawin ang kalooban ng Diyos. At kapag huminto tayo na sundin ang sarili nating kalooban at gawin ang kalooban ng Diyos, tayo ay nagsasakripisyo para gawin ang kanyang kalooban. At ito ay lubos na nakakalugod sa Diyos. At ang pang-apat ay ang kordero na kumakatawan sa Panginoong Hesus, ang perpektong tupa ng Diyos. Kaya naman ito ay nagpapaalala sa atin na dapat lahat ng gagawin natin para sa Kanya ay ang pinakamaganda. At mula dito, napapatunayan natin na siya ay napakahalaga sa atin. Malapit na tayong matapos. Naaalala mo ba ang panglima? Ito ay ang dugo ni Jesus sa krus na nagbigay sa atin ng pagkakataong maligtas. Dahil sa Kanya, ngayon ay nagagawa nating linisin ang ating mga puso mula sa lahat ng dumi ng kasalanan. Alam mo ba ito? At ang huling katuruan patungkol sa Linggo ng Pagkabuhay ay ang kasiyahan. Maaari tayong magsaya dahil namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay at ngayon ay buhay na buhay sa ating mga puso. At patuloy na naghahanda ng isang napaka-espesyal na lugar upang sa darating na panahon ay magawa natin na makasama siya sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Kahanga-hanga ito, di ba? Kaya mga bata, ang Linggo ng Pagkabuhay ay upang alalahanin natin kung gaano tayo ka-espesyal para sa Panginoong Hesus at sama-samang magsaya na nagpapasalamat para sa kanyang pagmamahal sa atin. At ngayon ay mayroong isang verse sa Biblia sa Juan chapter 11 verse 25 and 26 na hindi dapat natin makalimutan ang kahulugan ng Linggo ng Pagkabuhay para sa atin. Gusto niyo bang ulitin ito kasama ko? Sasabihin ko at uulitin ninyo, okay? Tara! At sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Kapag sinabing siya ay patay na, nangangahulugan ito na kahit ang tao dito sa mundo ay mamamatay, ngunit kung nabubuhay naman siya na nakalulugod sa Diyos, siya ay mabubuhay kasama ang Diyos magpakailanman. At ngayon, kausapin natin ang Diyos upang pasalamatan siya sa pagmamahal na ipinakita niya sa atin mula sa kanyang pagbibigay ng kanyang buhay. At mga bata, ipikit mo ang inyong mga mata at ilagay mo ang kamay mo sa iyong puso at kausapin natin yung Diyos. Panginoong Diyos, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, Panginoon, maraming salamat po sa sakripisyo na ginawa mo para sa amin. Panginoon, turuan mo po kami na yung mga natutunan namin ngayon patungkol sa Linggo ng Pagkabuhay ay magawa rin po namin na may apply sa aming kapwa, sa aming pamilya, dito sa loob ng bahay. Panginoong Diyos, ipinapanalangin ko po na bigyan mo po kami ng kakayahan upang
mas maunawaan pa ito at magawa rin namin itong ibahagi sa iba, na magawa rin namin ibahagi yung pagmamahal na ibinigay mo sa amin para sa iba. Panginoon, muli maraming salamat po sa isang oportunidad na nandito po kami at nakikinig kami sa CBC online class. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sige mga bata, mayroon akong hamon para sa inyo. Sino kaya ang gagawa nito? Sabihin mo o ibalita mo sa iba na si Jesus ay buhay at gusto niya rin na mamuhay sa loob ng inyong puso. Okay? Kaya sige, tapos na ang ating CBC online class sa inyong tahanan. Pero magkikita-kita pa ulit tayo sa susunod na CBC online class. Maghari nawa si Jesus sa loob ng inyong puso. Paalam